So, ito nga pala ay mayroon din akong century egg. Ayan. Ang ginawa ko ay nagpakulo na ako ng tubig at ilalagay ko na yung ating century egg. Ayan. Tapos ngayon, continue natin tong ating ginagawa dito. Ayan. Dalawa nga pala yung aking chorizo na gagamitin. Ayan, sihiwain lang natin siya. Ganyan lang din, ganito kalaliit, or kung gusto nyo, liitan nyo pa. Ayan. Kulong-kulo na yung ating So, gagawin natin, angat natin yung takip. So, meron din pala akong kaunting carrots. Ayan. So, balatan lang din natin tong ating carrots. So, dito tayo maghiwa ng ating carrots. Gusto natin yung ilaw. Masikip nga lang yung aking space dito. Ayan, yung ating carrots ay hiwain din natin siya ng maliliit. Ayan. Ganyan lang din. So, nahiwa na natin yung ating ingredients para sa ating fried rice. Ngayon, ito yung ating fried rice. Ayan. So, gagawin natin sa ating fried rice. Ay, tumutok na yung aking, ating century egg. So, okay lang yan. So, gagawin natin sa ating fried rice ay kukuha muna tayo dito ng kaunti. Kasi mayroong ayaw ng fried rice. Gusto niya ay plain. So, ilalagay muna natin tong ating fried rice. Oh, yung ating plain rice dito. Kasi minsan ayaw niya ng fried rice. So, ito dudurugin lang natin. So, bali ito yung aming dinner ngayon. At dahil nga sa lumabas ako ngayong araw, kaya wala akong nailabas kaninang chicken. So, frozen pa siya. So, ngayon, uunahin natin ay magluluto muna tayo ng fried rice. Dito pala yung lagayan ng aming mga kaldero, mga kawali. So, sisindihan na natin ito. Saglit lang naman. Tapos, dito pala yung aming lagayan ng mga oil, ayan, mga stocks. So, lalagyan na natin siya ng oil. Ngayon, yung ating fried rice, ay meron tayo dito ng 2 egg. So, hahaluan natin siya ng 2 itlog. Tapos, dito rin pala yung aming lagayan ng mga kutsara. Ayan. Oo nga pala, kailangan natin ng kaunting onion. So, meron pala ako ritong sibuyas. Yung ginamit ko kaninang tanghali. So, ito na lang din yung ating gagamitin. Hiwain ko rin siya ng maliliit. Para naman hindi masayang tong ating sibuyas. Kasi nabalatan ko na siya. So, nahiwa
Ginawa ko na rin siya ng maliliit. Ngayon, check natin tong ating century egg. So, tanggalin lang natin yung takip. At ngayon naman, uunahin nating ilagay yung ating itlog. Ayan. So, ganyan lang. Medyo mainit na yung ating mantika. Ngayon, lalagyan natin ng asin yung ating itlog. So, dito na rin natin siya i-scramble. Halo-haloin lang natin siya. Diba? Ayan. Kakasan lang natin yung apoy. At ngayon, yung ating century egg ay tanggalin ko na sa saksakan. Hayaan lang natin siya dyan. Oh. Mayroong nag-doorbell. Grab. May KFC na pala tayo. Hello. Ayan. Thank you. Ayan, meron na pala kaming ulam. Nagsasangag ako. Sinangag. Sakto. Ayan, meron na pala kaming ulam. So, ngayon, ang gagawin lang natin ay fried rice na lang tayo. At dahil nga nag-order na, ngayon, ibabalik ko yung itlog. Kasi ang gagawin ko sana ay tuyo, tsaka itlog. Ngayon, ibabalik na lang natin ito. Ayan lang, na fried rice na natin, na luto na natin tong itlog, isasantabi lang muna natin. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. Ayan. Ating sibuyas. Tapos, ilagay muna natin dito sa gilid yung ating chorizo. Ayan. Side lang natin itong ating itlog, no? Ayan, so halo-haloin na natin siya. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung ating carrots para maluto na siya. Ayan. Ay. Ngayon, halo-haloin na natin siya. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng butter. Ito yung pampasarap sa fried rice. Ngayon, hiwa lang natin tayo dito. Lalagyan natin ng butter. So, halo-haluin lang natin siya. Ayan, mabango yung ating chorizo. At ngayon, pwede na nating ilagay yung ating cabbage. Ayan, so nailagay na natin yung ating cabbage. Ayan, pwede na siyang ulam. Ayan. So ngayon, ilalagay na natin yung ating kanin.
Lutuin na natin yung ating kanin. Ngayon, halo-haloin lang natin siya. Ayan, o diba? Tapos ngayon, lagyan natin siya ng asin. Oops, tama na yung asin. Dami na. Ayan. Tapos ngayon, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. So, mayroon tayong oyster sauce dito. Lalagyan natin ng oyster sauce. Depende sa dami ng inyong kanin, ha, na linagay. Oyster sauce kasi yung pangpasarap sa mga niluluto. Kaya naman, hindi talaga ako nawawala ng oyster sauce dito sa bahay. Lagi ako nagpapa-order ng oyster sauce. So, ang gagawin natin, halo-haloin lang natin yun. Ayan. So, ngayon, pwede na natin hinaan yung apoy.